muling nagkaroon ng uson sa Bulkang Mayon ngayong araw. Higit 100 barangay na ang apektado ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Para sa detalye, magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Albay. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, kakabakabat problemado ulit ang maraming mga residente sa mga apektadong bayan dito sa Albay, particularly sa may Ginubatan at Kamalig dahil nga sa panibagong pagkakaroon ng pyroclastic density current o uson ngayong umaga. Pasado alas 7 pasado alas 7 ng umaga nang maitala at makita itong nangyaring ang pyroclastic density current o uson ito sa may Miisigali. Umaabot ng mahigit 3 kilometro ang haba niyan. Medyo maikli kumpara sa nangyari nung Sabado na nasa mahigit 5 kilometro. At ang pinaka-problema kasi rito, halos sa parehong direksyon nakita itong makapal na abo at usok mula nga sa dalisdis ng bulkan. Para sa kaalaman ng ating mga kapatid, ito kasing uson mga kapatid, ito ho yung mabilis na pagragasa ng mga bato na maiinit at iba pa mga volcanic materials habang dumadaos-dos sa pinakabahagi nga nitong bulkan. At ang pinaka-epekto nito, yung itinataas na abo niyan, nasa 1,900 meters according sa record ng PHIVOLCS itong kanina umaga, maaaring magdulot naman yan ng ash fall sa mga kalapit na bayan at lungsod na parehong naapektuhan nitong Sabado. Pero ang paglilinaw naman ng PHIVOLCS, ito raw na ash fall na maaaring maranasan hindi tulad noong Sabado dahil maaaring mas manipis daw ito dahil na rin sa hindi loaded ang kanilang hindi loaded yung materials na kanilang napansin o naobserbahan sa abo na lumabas kanina. Cheryl. Kumusta ang kalidad ng hangin ngayon? Ang sabi ng Environmental Management Bureau ng DNR Bicol Region, lumalabas daw sa kanilang huling pagtitesting sa hangin na nasa good range pa ang kalidad ng hangin dito sa malaking bahagi ng Albay, particularly sa Ginubatan, Kamalig, hanggang dito nga sa Legazpi City at pati na rin sa may bandang Ligao City. Pero hindi ibig sabihin na porket good, kailangan na talaga magpakakampante raw ng mga residente dahil nananatili pa rin yung ash, yung abo, or na talagang galing nga dito sa bulkan na hindi safe or hazardous in particular sa mga residente, lalo na kapag ito'y nalanghap or too much exposure sa skin at saka sa eyes kasi maaari siya makapagdulot ng irritation sa balat at saka sa mata, maging sa mga merong respiratory tract infection or may mga problema sa baga at asthma dahil ang maaaring epekto raw nito eventually talagang hirap sa paghinga. Isa rin sa mga binabantayan ng mga otoridad dito is yung kontaminasyon sa pagkain ng tubig dahil kapag nadapuan ito ng mga abo, hindi ito safe kaya kailangan muna talaga pakuluan ng maigi ang mga tubig na gagamitin lalo kung ito ay gagamitin panluto at saka pang-inom. Cheryl. Kumusta rin yung clearing operations ngayong may panibagong ashfall? Oo nga, Cheryl, ito nga yung medyo worry ng mga residente rito dahil hindi pa nga nila tuluyang nalilinis yung matindi at makapal na abo na ibinagsak dito sa lugar mula nung weekend. Ito na naman yung pangamba na baka may ashfall na naman at abo na madagdag ulit sa kanilang lugar. Tuloy-tuloy pa rin naman in fairness yung clearing operations, flushing operations ng mga otoridad dito sa mga apektadong lugar pero talaga nahihirapan sila dahil yung ibang mga abo mga galing sa mga puno, sa may paanan ng bundok. So kahit malinis na nila yung mga areas, particularly sa bahay, sa lansangan, kapag humangin ng malakas, nadadala na naman yung abo. So may panibago na namang mga kailangang linisin ulit. Kaya nga ang tipong sinasabi nga ng mga residente, halos hindi maubos-ubos itong abo. Ang pinakakailangan talaga dito magkaroon kahit paano ng buhos ng ulan. Umuulan naman dito sa Legazpi, Daraga hanggang sa may Ginubatan pero hindi ganun kasing lakas. Kaya hindi pa rin talaga tuluyang na-wash out yung mga abo na nananatili sa mga bubungan at iba pa mga struktura at kalsada dito sa lugar. Cheryl. Gaano nakalawak yung pinsala sa agrikultura? May datos na ba sa laki ng pinsala?
Oo, actually, Cheryl, patuloy pa rin kinakalap yung datos ng Provincial Agriculture. Pero sa initial na estima, aabot daw ng 27 million na kaagad ng mga nasirang pananim sa bayan pa lamang yan ng Kamalig at saka sa may Ligao City. So patuloy pa rin na nag-gather ng data ang Provincial Agricultural Office ng Albay para nga malaman kung ano-ano pa ang mga pinaka naapektuhan. Pero sa aming pag-iikot kahapon, talagang yung mga pananim, no, mga gulay at saka mga palay, talagang nasira na din ang mga pakinabangan matapos nga itong matabunan ng makapal na abo. Nanikit na yung abo, no, at kumapit dun sa mga naturang gulay. Kaya kahit hugasan nila ito, halos hindi na makapakinabangan dahil tila na sunog na raw yung loob. Dahil alam naman natin yung abo, mainit siya na particle galing nga sa bulkan at kapag nasasabayan pa ng init ng araw, talagang halos nasisira na talaga itong mga gulay na nasa kanila mga pananim. Ang problema, karamihan dito, aanihin pa lamang sa katapusan ng buwan, so hindi pa talaga siya totally, kumbaga, hinog, no, sa pag-ani. Kaya isa to sa mga talagang pinoproblema ng mga residente. Ang sinasabi naman ng LGU, particularly ng Kamalig, maaari daw na magtaas ang presyo ng gulay kapag ganitong nagkaroon ng source problem, no, dahil nga yung kanilang supply na kinukuhanan dito rin talaga sa may paanan ng bundok, baka magkulang daw sila at maaaring ang epekto tumaas ang presyo. Kaya ito yung mga concerns ng mga LGU at ng mga residente. Pagdating naman sa mga farmers, ilan sa kanilang mga pinapanawagan, talaga matulungan sila in terms of kita. Kasi talagang nalugi sila dahil dito nga sa nasirang mga pananim. So isa sila sa mga binabalak ding isama sa Cash for Work program ng ilang mga lokal na pamahalaan para kahit paano may kitain sila habang nililinis na rin itong area, dulot pa rin ng matinding ashfall. Cheryl. Mon, may update na ba doon sa planong lawakan yung danger zone sa Bulkang Mayon from 6 kilometers hanggang 7 kilometers na? Kahapon kausap natin si Governor Rosal, no? Ang sinasabi niya, pag kinonsider na kasi na hanggang 7 kilometers na yung permanent danger zone na gagawin, ay additional 10 to 13,000 households ang maapektuhan. Tama ka dyan, Cheryl. Medyo malaking bilang yan kung tutuusin, no? 10,000 to 13,000 families ang pinag-uusapan dito na kailangang i-evacuate kapag itinaas or in-extend na nga sa 7 kilometer up to 8 kilometer danger zone dito sa bulkan. Kaya hindi rin ganun basta-basta na itinataas, no, yung yung lawak na yan. Ang sinasabi kasi ng FIVOC, sila naman ay nakabatay lamang sa parameters ng Bulkang Mayon kung dapat na ba talaga itong itaas sa alert level 4. Pero so far, hindi pa naman doon talaga pumapasok sa pinakabatayan nila, no, or mga factors sa kanila tinitignan. Kaya nananatili pa rin sa alert level 3. Again, itinataas lamang or ine-extend lamang sa 7 to 8 kilometer danger zone kapag umakyat na sa alert level 4 hanggang 5 itong Bulkang Mayon. Kaya ang sinasabi din at paliwanag na lang din ni Governor Rosal, no, nakausap naman natin siya later, kinahapunan kahapon, ang sinasabi naman niya, maaaring ang kanilang i-recommend na lamang ay yung ilang barangay na malapit doon sa Miisi Gully na kanilang nakita na halos malapit na kasi, no, yung lava flow na dinadaanan din ng mga pyroclastic density current o uson na maaaring delikado kapag umabot na ito at lalampas na sa 6 kilometer permanent danger zone. So hindi naman daw nila i-recommend na total na lahat ng nasa 7 kilometer kailangang ilikas, kundi yung mga nasa malapit lamang sa Miisi Gully na siyang mahaba ngayon na extent ng nakikitang lava flow sa patuloy na nag-aalborotong Bulkang Mayon. Cheryl. Kumusta yung mga kababayan natin dyan? Kagaya ikaw, nakikita natin, you're wearing N95 mask yan, di ba? At yan, I think, ang recommended na mask sana. Pero hindi naman yan ordinaryong mask lang. Paano din natutugunan yung proteksyon at pangangailangan ng mga apektado? Oo, Cheryl, itong N95 mask, ito talaga yung well-recommended ng mga otoridad kasi talagang lapat na lapat siya sa ilong at bibig para hindi ka agad mapasok ng mga particles, particularly ng abo.
may mga pinamimigay naman sila mga ganitong klaseng face mask or N95 mask sa mga residente, particularly no, sa mga pinaka-naapektuhan nga nitong makapal na ashfall nitong weekend. Pero yung iba kasi nakikita natin na pinamimigay na lamang is yung mga ordinary surgical mask na nakikita natin. At ito, ang recommended naman dyan ng health office, dapat doblehin yan kahit papano para mas maging effective pa rin daw. Again, ang sinasabi nila, mas safe pa rin na nakasuot ng mask. Kung wala pa ring mask kayong hawak kahit hubasang tela, ilapat ho at itakip sa inyong ilong at bibig dahil hindi ho ligtas na ma-expose ng sobra-sobra sa ganitong klaseng abo. And if you can wear sleeves no or jacket kapag naglilinis din ng kanilang mga bahay, hindi rin kasi pwede talagang i-stay no yung mga abo lalo sa kanilang bubungan or any parts of their houses dahil bumigat ho yan. Kapag nagpatuloy na natabunan yan ng mga abo, technically pwede siyang mag-cause ng weight at masira lamang ang inyong mga structures. Kaya kailangan talaga itong linisin. Pero ang payo, basain muna bago ito alisin para mas madaling makontrol at hindi lang magliparan basta-basta itong ash o abo sa paligid. Cheryl. Kasi, 'di ba, paulit-ulit na naglilinis, pero bumabalik naman yung alikabok or itong abo. So, pero wala rin silang choice dahil nga sabi mo ay mabigat din ito at pwedeng makadamage ng kanilang bahay. So, paano nakakatulong dyan ang provincial or national government na sa ganitong sitwasyon? Ano ang apila ng mga kapatid natin dyan? Oo, actually, unahin ko yung apela, no? Bukod sa mga pagkain at inuming tubig, alam mo, ang pinaka-nire-request nila, Cheryl, mga panglinis, walis tingting, pala. Kasi nga, kailangan ng palahin, no? Yung mga abo na makakapal at di basta-basta naaalis ng basta simpleng flushing. At pati nga, asarol, no? Kailangan na nila talagang gamitan ito at yun yung mga kailangan nilang gamit para daw makatulong sila sa efforts naman ng government in terms of cleaning up itong mga areas na ito. At hindi lang naman yung provincial at local government ng Albay, yung mga tumutulong na sa paglilinis. Actually, mayat-maya rin yung flushing, clearing no, ng DPWH din na nakikita natin dito. At ang nakakatuwa, marami din galing sa iba't ibang mga bayan at lungsod, maging probinsya gaya ng Sorsogon, ang nagpunta na rin dito sa Albay at yung mga affected areas para lamang tumulong. Pinadala na nila yung mga fire trucks at iba pa mga equipment na maaaring gamitin para mapabilis itong paglilinis kasi hanggat nandyan yung mga abo, talagang paulit-ulit lang ito. Liliparin at liliparin lamang yan dahil hindi talaga ito matatanggal basta-basta. Cheryl. Okay, may mask, pero hindi rin ba harmful yan sa mata? Anong protection ang pwede? Kailangan na bang mag-goggles din yung mga tao dyan? Oo. Yan ang isa dapat talagang nire-recommend ng mga authorities, no, yung pagsusuot ng goggles. Meron daw isa rin yan sa mga hinihiling sana at talagang tinatry ng Provincial Health Office na makapag-provide din ng goggles para sa mga apektadong residente, lalo na hindi lamang sa mga naglilinis kundi yung mga naghahanap buhay pa rin, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers na patuloy na namamasada kahit na may ganitong klaseng matinding ashfall sa kanilang paligid. Pero ang payo ng mga otoridad sakaling wala pang ganitong klaseng mga items, no, goggles at saka mga sleeves sa inyong mga damit, kung sakali kayo ay may expose habang naglilinis, agad daw hugasan ito, no? Lalo sa balat, hugasan ito ng tubig at na may sabon, habang sa mata naman talagang hugasan lang muna ng maigi para mawala, no, yung mga particles na maaaring pumasok dito dulot ng nagliliparang pa ring mga abo mula sa bulkan. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.